Good morning guys and happy Sunday! Maaga kaming nag-prepare ngayon kasi medyo malayo yung road trip namin for today's video. Meron kaming gustong puntahan na church sa simbahan. Sikat na church to. Hindi na namin sinama yung mga bagets kasi medyo mahirap silang gisingin ng ganito kaaga and matagal kung lahat kami magpe-prepare. Tatanghaliin na din kami. So umuulan around 4 a.m. to. Nang bumiyahe kami. 2 hours yung biyahe namin mula sa bahay papunta sa Taal, Batangas. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung aling simbahan itong sinasabi ko. See ya! More than 1 hour away pa kami dun sa pupuntahan namin and nagutom na ang mga persons. So, nag-drive-thru muna kami ng coffee. Since maaga din kaming umalis sa bahay, hindi na kami nakapag-coffee. So, malapit na tayo. Naulan pa rin sa area na to. Medyo foggy pa. Pero, let's see mamaya. Sana maganda ang panahon. After more than 2 hours, we're almost here. Natatanaw na namin yung pader ng simbahan. Papasok sa iskinita na to, paakyat. And syempre dahil Sunday, maraming tao, maraming sasakyan. So tara, i-explore natin tong sikat na simbahan na to. And bakit nga ba siya sikat? Ayan. Papasok na tayo. Na-amaze din kami nung pagdating namin dito kasi ang laki niya talaga. And according kay Maring Google, this church is the largest church in the Philippines and in Asia. Standing 88.6 meters long, ganun siya kataas, and 48 meters wide. So, ang laki niya talaga. Sa labas, mukha siyang lumang simbahan na talaga. Pero ma-amaze ka kasi well-maintained siya. And pagpasok mo sa loob, mas ma-amaze ka pa. Ang ganda niya talaga. Parang pinreserve nila yung original na itsura niya from before. Tapos madami din kaming nakikitang tao dyan. Madami ding dumadayo siguro para sa simbahan. Ayan. Tara. Tingnan natin yung loob. And let's pray inside. Nung dumating kami, hindi pa nag-start yung misa. So, medyo nagvi-video pa ako dyan ng konti. Kasi, hindi pa naman nag-start.
Ayan, na-amaze agad kami pagdating namin kasi yung mga design niya, yung architectural niya, sobrang ganda. And well-maintained talaga kasi kung makikita mo kung gaano kaluma yung labas, parang hindi siya na-justify sa loob sa sobrang ganda. So, dahil magmamahal na araw na, open na din yung Station of the Cross nila dito. So, yung mga nagbibisita iglesia, pwede nyo nang puntahan to. Pwede nyo siyang i-include sa mga churches na i-visit nyo to pray. Ito siya sa labas. Sobrang laki niya talaga. Sobrang ganda sa loob. And masaya kami na nakapunta kami sa church na to. Misa pala kami, natapos namin yung isang misa. Sakto, pagdating namin siguro in 10 minutes, nag-start na din yung mass for that morning. Ayan, ang ganda ng design niya. Yung ceiling niya, talagang parang hinand paint siya. Not really good when it comes to arts, ganyan. Pero nakaka-appreciate naman tayo ng magagandang bagay. Ayan. And magandang lugar to kung talagang kayo yung type na nagvi-visit sa iba't ibang simbahan. Kami gusto namin yon kasi parang nakikita mo yung culture ng lugar na yon sa simbahan. Dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating paglayo sa Diyos. Tamang-tama ang panahon ng Kwaresma. Ayusin natin ang ating sarili. Bumalik tayo sa buong may kapal. Palapakan natin ang buong may kapal. Tingnan natin ang mga pagbasa, lalo din ng Ebanghelyo. Una, upang magbalik ang dating liglig, upang magbalik ang ating kabangitan at kabutihan sa ating puso. Let us go back to God. O paano babalik, umakyat sa bundok ng Poon. Climb the mountain of the Lord. Alam mo ninyo, sa Biblia, pag sinabing bundok, it is a place of encounter between God and man. It is a dwelling place of God. Yung mga tao, kapag gustong magdasal, kapag gustong magnilay, kapag gustong maranasan ang presensya ng Diyos, alam mo ba itong ginagawa? Umaakyat sa bundok. Sapagkat sa kapatagan, sobrang busy. Sa kapatagan ng ating buhay, sobrang ingay. Minsan sobrang ingay na sobrang kabisihan natin. Minsan, nag-iiba na tayo ng itsura. Na parang bagang minsan, hindi na natin nakikilala ang ating sarili at nakakalimutan natin ang Diyos. First point, umakyat sa bundok ng Poong may kapal. Sa first reading, si Abraham, isinama ang kanyang anak na si Isaac, umakyat sa bundok ng Moriah, at doon, sinubok ng Diyos. Abraham, ialay mo ang iyong anak, ang kaisa-isa mong anak.
At dahil si Abraham ay masururi, talagang iaalay niya kanyang kaya sa isang malaki. Doon sa bundok, nung pagkang iaalay na, ang sabi ni Yahweh sa pamamagitan ng anghel, Abraham, huwag mo nang ituloy. Nakita ng Diyos ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan. Na yung misa and tiningnan namin yung likod ng simbahan. Tumingin kami kung may makikita ba, and dito medyo maraming taong nakatambay. Siguro nag-aantay sila ng next mass. So meron siyang maliit na koi pond, tapos maraming bata doon. Ito yung sindihan ng kandila sa loob ng simbahan. And nung dumating kami, marami ring nagpipray dyan sa part na yan. May iba't ibang sizes siya ng mga rebulto ni Mama Mary. Ang ganda niya talaga, guys, yung design niya. Napaka usual na simbahan sa probinsya, yung mga malalaki and lumang simbahan na parang panahon ng Kastila, ganon yung itsura niya. Ang laki pati nung area na binubuo niya. Next stop, Balinsasayaw. Dito kami magla-lunch. Bali, second time namin dito kami nag-spend ng Mother's Day last year. Kaya natry na namin yung food nila and okay naman. So, medyo sikat din to sa Tagaytay kasi meron siyang mga kubo kung saan pwede kayong kumain. So, parang kung nature lover ka, ma-appreciate mo dito. Ayan, kung family, group kayo or family, pwede kayo dyan sa loob ng Nipa Hut kumain. Merong nakalatag na kutsyon and may mga unan din. So, parang yung style is nasa sahig kayo, ganon. Komportable naman kasi nga may kutsyon. Inalok kami kung dito namin gustong pumwesto. Pero since dalawa lang kami, umaambon and medyo basa yung Nipa Hut, sa loob na lang kami kumain. Pero nagpaalam ako to take videos para mapakita ko sa inyo. Mabilis naman yung service nila. Konti lang kasi yung kinain namin since dalawa lang kami. For lunch lang. Kaya nai-serve naman nila agad. And after this, umuwi na din kami. So, all in all, ang saya nung activity namin today. Nakapagsimba kami and narating namin yung makasaysayang largest church in the Philippines and in Asia. So, until next gala, isasama ko kayo ulit sa susunod. Thank you for watching. Bye-bye!